I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Mr. President, dito naman sa ongoing investigation ng Senado at Kamara tungkol sa mga anomalous flood control projects, tama ba na sila pa ang mag-imbestiga kahit na ilan sa kanila ay sinasabing sangkot? Alam mo, prerogative ng Kongreso yan eh. Prerogative ng House of Representatives yan na mag-conduct sila ng investigasyon. At prerogative ng Senado na mag-conduct sila ng investigasyon. So patuloy natin. At kahit papano, pagka may masusing investigasyon, kahit papano meron tayong makukuha din dyan. So baka makatulong din. So but allow them. We will do we will have the independent commission. We'll organize it. We will support it fully. And all the other organs of government will I'm sure play their part in finding the truth to all of these anomalies. Pero sa palagay nyo, dapat bang at least mag-inhibit yung mga may kaugnayan dito sa mga issue nito? Wala namang aamin na may kaugnayan sila di ba? Kahit sino. So, hindi sila mag-inhibit. So, kahit sabihin mo, at saka wala namang power ang executive sa legislature. Gagawin nila yung gagawin nila. But that's their prerogative. So far, Mr. President, pinangalanan na yung mga contractor, pati mga anak nila na babash sa social media. Yeah. No, may mga tinanggal na taga DPWH and some cases are being filed against them. Paano naman po kung sangkot si Kong, si Gov, si Mayor? How far are we gonna take this? Until we solve the problem. Yung dapat natin pipilahan ng kaso, may ebidensya tayo na matibay. Unang-una. Pangalawa, na kapag sila na out of action na, ay talagang magbabago. Dahil sila talaga nagpapatakbo. So, I suppose the description that sometimes may yung big fish talaga, yung talagang nagpapatakbo nitong sistema na ito. Yun. Kasi pag hindi mo mabubuwag yung sistema yan, hanggat tinanggal mo yung mga player na yan. So tatanggalin natin yung mga player na yun at kahit sino man sila para maging maayos ang patakbo ng sistema. Kahit naman sinuportahan kayo or something, talagang wala silang kawala dito sa campaign na ito? Wala talaga tayong magagawa we have the truth has to come out. Kaya nagkaganto dahil pinabayaan We look the other way, bulag-bulagan tayo, diba? Nagbibingi-bingihan tayo, wala tayong naririnig. Kaya tayo nagaganto. Ba't natin babalik yun? Ay, wala kami alam dyan. Wala naman kami naririnig. Yun ang nakapagtataka. Why were the people in the past looking the other way? Why? Because that's the system already. Kahit ayaw mo, pagka sasabihin na hindi ako interesado sa mga ganyan, di ba? Masasagasaan ka ng sistema. Sasagasaan ka ng sistema. Yung mga nandyan na aktibo dyan sa mga kalokohan na yan, aanhin ka, atakihin ka, para to get you out of the way kasi baka magsumbong ka pa. Mr. President, nag-resign kamakailan si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Can you tell us how that conversation went? He decided, he said, I'm nakakaabala na ako sa'yo in terms of command responsibility. He said, I take responsibility for that. Dapat hindi nangyari sa ilalim ko, sa nung sekretarya ko nito. So, bibitawan ko na lang. Okay, and you chose Vince Dizon as your new DPWH Secretary. Why do you think is he the right person to clean up the department? He did a very good job in DOTR, and I think he understands very well what needs to be done. And I think he's committed enough to this what we are doing that he will do whatever is necessary, even if it's a little difficult. Kahit na medyo may magagalit sa kanya, he's very professional. Basta trabaho. Hindi naman walang personalan. Binigyan nyo yung Public Works Department at Budget Department ng 2 weeks para busisiin yung lahat ng kailangan busisiin, himayin yung kailangan himayin dyan sa 2026 budget ng DPWH. 2 weeks. Confident ba kayo na magagawa nila yon in 2 weeks? Marami na tayong nagawa as of now. Pa lang. Number one, we already are seeing na lahat ng flood control project na dapat ilalagay sa 2026 na budget, hindi na siguro kailangan.
So there will be no budget for 2026 for flood control. Dahil meron naman 350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga. So, tuloy-tuloy pa yung trabaho. Hindi naman ibig sabihin, titigil natin yung flood control project, mga flood control project. Ibig sabihin, titiyakin na ngayon natin na ang paggastos tama, ang pag-implement tama, maayos ang design, etc., etc. And then, how do we do this? Ang sinasabi ko nga, interesado ko na makipag-usap tayo sa mga kontraktor na tapusin nila, ayusin nila. O di mag-usap kami after that. Pero before that, ayusin nila, buuin nila. Up to specification. At their cost, huwag naman sila don't expect the government to pay for it. Ayusin nila yung project nila. Oo nga. O di sige, mag-usap tayo after that. Iniisa-isa nyo na nga, binibisita nyo, nakikita natin po yon. But ang mga kongresista, gusto nilang i-return to sender yung NEP. Is Oo. that still a possibility? No. Baka hindi umabot no? No, it's not a possibility. Ang titignan na lang is the DPWH budget. Unilaterally, from our end in the executive, I already instructed the DPWH to review and to rewrite the DPWH budget. So we have a commitment to Congress that the rewritten DPWH budget will be submitted to them. Tutulungan itong zero balance billing program nyo dahil nakaka-avail sila ng mga libreng serbisyo sa mga government hospital. But I'd like to know, masussustain ba natin ito? Yes. I don't do anything that I cannot sustain. Alam mo, may isip akong negosyante. It has to be self-sustaining. Otherwise, it doesn't work. So kaya ng budget natin? Ano magagawin? Kasi saan tao, they'll come to depend on a service. And then after 5 years, 10 years, whatever, you'll take it away from them. Diba? What's the point of that? So I never do anything. Of course, believe me, if there's one guy that goes to the numbers in detail, it's me. Tinitignan talaga namin, yes, we can sustain it. We can Kasi sustain it. mahal yun may mga dialysis pa ako nakikita na, sagot ng gobyerno and all that. So, kakayanin natin. Yes, it's expensive. Healthcare is expensive. But what's that money for? It's not to be kept in the bank. It's there to spend so that people can have healthcare for free or cheap. That's the whole point of PhilHealth. Lalo pa kung napupunta sa tama at hindi sa flood control project. That's I was going to get to that. Alam mo, lahat itong aming ginagawa, the subsidy for the 20 pesos per kilo rice, the zero billing program, all of the programs that people have asked me, sustainable ba yan? Basta't yung pera pumunta sa tama, lahat yan kaya nating bayaran. Ganun lang kasimple yan. Last week, binisita niyo po yung Siquijor. Oo. No, dahil nag-take over na yung gobyerno doon sa Tapos. SIPCOR. Yes, Oo, yes. oo. Na nag-take over ng gobyerno sa SIPCOR dahil hindi kayo happy sa services nila. No? Kahit hindi pa deadline, parang inunahan nyo na at tinanggal nyo na sa kanila yung services na ito. Sabi ko, hindi na tayo pwedeng mag-antay. Kawawang tao eh. So sabi ko, kunin na natin tayo na magpatakbo. Ay, wow. Ang NEA na magpatakbo, DOE, the Department of Energy, kayo na magpatakbo nito. Tapos isama ninyo yung local electrical cooperative. Between all of you, patakbuhin na nyo na yan para may kuryente na. So now, they have, nagdala pa kami ng generator, pati yung tangke ng crudo, kami pang nagdala dahil sira-sira, basta hindi ginagawa. So, now, meron silang excess capacity. I was there yesterday. Maayos naman ang patakbo. Sabi ng SIPCOR, they will resort to legal means. Yung mahalaga sa akin ay magkaroon ng kuryente. So, gagawin ko kung anong kailangan kong gawin para magkaroon ng kuryente. Paano yung mga ibang electric cooperative na medyo poor service din, ay dapat mamatakot na rin sila? The electrical cooperatives were created with the consumers as members. Yun ang concept behind that. So that lahat ng kumukuha ng kuryente dun sa electrical cooperative na yan, membro sila. So yun ang trabaho lang ng electrical cooperative ay kumuha ng kuryente sa national grid at i-distribute sa local. Over the years, ang mga linagay sa board ng electrical cooperative, political appointee. Walang alam dun sa patakbo ng electrical cooperative. Kaya nagkaganyan. Same for Every water time you make it political, the competence level
drops. I'm sorry. But that's the fact of the matter. Pati yung water services as well, no? I mean, Well, that's we've another seen very problems big there as well. problem. That's another very big problem. Oo. Dahil we have these big service providers supposed to be, pero hindi maayos na naman ang patakbo. You have areas that are very close to Manila that do not have water for 12 hours a day. Binanggit nyo kanina na pag pinapasukan ng politiko, medyo nagkaka-problema. May hinanakit ba kayo sa mga Villar? Kasi it so happens lang naalala ko yung Prime Water and Sipcor, both owned by the Villar family. None of this is personal. You know, they're friends of mine, and I respect them. But we have to fix the problem. Ako naman, we have to fix the problem. People have to have electricity. People have to have water. So whatever the reason is, let's fix it. Let's fix it. Let's just fix it. Help me fix it. I cannot fix it on my own. You need to help me. Okay. Pag-usapan naman natin si dating PNP Chief Nick Torres. Oh, si Nick. Ano ba talaga yung dahilan kung bakit siya natanggal sa pwesto? Sabi raw, yung mga sabi-sabi, may mga gusto siyang ibalik sa PNP na hindi naman dapat. Hindi ganun. Napakasimple lang. Hindi talaga sila magkasundo ng Napolcom. Talaga sinasabi niya, I don't agree with what they do. Pinapaliwanag, nag-uusap nga ako, sabi ko, kay chain of command yan. That's the civilian authority. Hindi mo pwedeng hindihan yan. Sabi niya, hindi ko talaga kayang gawin. Sabi ko, i-relieve kita. Sabi niya, what can I do? I think he was also like a good commander. He was protecting his people. So wala namang loss of confidence on No, your part? he did such a... ang galing na pulis. Pinuri niyo pa sa SONA. Ang galing Oo. ang galing na Yes. pulis. Talaga, so, don't worry. Ako, pag kami nakilala ko na marunong na ganyan, it just has to find his niche kung ano ba talaga yung his specialty niya is police work. And so, we'll find a way to avail of his talents. So it's not because may gusto siyang ipasok. I think I heard the General Medina, he wanted to bring back General Medina to the PNP, whereas dati nang natanggal itong si General Medina dahil No, nga there was sa nothing. involvement sa illegal drugs. Walang ganon. There was nothing Walang like that. ganon. Okay. Do we have a position in mind already for Nick Torre? Let me tell him first before I tell you. Clue! Ikaw talaga, you and your clues. Dito ba? Kasama ba sa mga independent body? Or... sige. Okay. Man, ang susunod na kabanata. Ay, hirap naman. Walang two initials. I'm making you work for your living. Okay. Pag-usapan na lang natin yung pagka-ombudsman. Yeah. Natapos na po yung mga interview sa pagka-ombudsman. Not yet. Ay, Not di yet. pa? Nag-i-interview pa sila. Okay. Sige. So far, may napupusuan na ba tayong kapalit ni Justice Martirez? We're not at that point yet. Wala pa tayo doon. Antayin natin yung proseso. As I said, hindi pa tapos yung mga interview. Pagkatapos ng mga interview, tingnan natin, kausapin natin ng Judicial Board and see what they have to say. Isa sa mga aplikante si Secretary Remulla, no? Pero hinaharang po ng kapatid niyong si Senator Amy dahil sinasabi niyang parang part of a bigger plan para ipakulong sina VP Sara and the Duterte allies. Ano pong reaksyon niyo rito? No, this is because we have to appoint a ombudsman. Titignan natin kung ano yung recommendation, ano yung findings, etc. And then a decision will be made. Mr. President, sa lahat ng kinakaharap niyong problema, no? Ano yung birthday wish niyo? Ano yung gusto niyo mangyari? May programa kaming wish ko lang, baka sakaling kaya naming tuparin. Baka ma-afford namin. No, but simple lang naman ang aking mga hangarin sa lalo na dito para sa administrasyon ito na matapos namin lahat ng aming ginagawa. Or siyempre marami dyan, hindi talaga matatapos sa 6 na taon. Kaya sana masimulan lang para sa kahit papaano sa susunod na administrasyon ay matutuloy. Dahil sayang naman at maganda naman ang nagiging resulta, ang magandang takbo ng ekonomiya, magandang mataas ang tingin sa atin ng ating mga kaibigan sa buong mundo, mataas ang tingin sa Pilipinas at lalo pang mas mataas ang tingin sa Pilipino.
You have to, alam mo lahat, kahit saan ako pumunta, lahat, unang-una sasabihin, ang gagaling ng mga Pilipino dun sa amin. Ang mga hari, mga presidente, mga prime minister, lagi. Sana meron pa, magpadala pa kayo ng Pilipino para tutulong sa amin. And yan ang talagang, that's where the perfect yung expression na nakakataba ng puso. Thank you very much, Mr. President, and more power to you. Thank you, Vicky. Yes. Thank you very much. Thank you so much. So yun mga kababayan, narinig nyo ang full interview ng mahal na Pangulo. Ganda, no? Una-una, ang ikukot ko lang walang pundo po ang flood control ngayong sa budget 2026. Bakit? Mahigit 300 billion pa ang pundo ng flood control. Wala siyang budget ngayon. Ganun kagaling si Pangulong Marcos Jr. Siguro kung ibang pangulo lang 'yon, mga kababayan, sigurado bibigyan niya pa ng budget itong flood control 2026. Pero makita mo kay Pangulo matipid din ito, no? Pero wala ginagago siya ng mga contractors at mga official ng DPWH. So ito pa tungkol dito kay General Torre, mga kababayan. Yun pala ang totoong dahilan. Hindi sila magkasundo ng Napolcom. 'Di ba sabi nila mas mataas ang Napolcom kaysa sa PNP. So, sabi nga ng Pangulo, kailangan mo sundin kasi yun po ang rules, no? Kaso lang si General Torre po ang nagmamatigas. Sa tingin ko lang hindi niya daw talaga kaya. So, ang ginawa ng Pangulo, sabi niya, i-relieve kita kung ganun. Sabi ni General Torre, what can I do? Yun po ang nangyari. Pero, kitang-kita nyo naman sa sinabi ng Pangulo, magaling na PNP si General Torre. So, for sure, itong independent commission, mga kababayan, sigurado ako. Sigurado ako sa sarili ko, ewan ko lang sa inyo. Kaya abangan po natin yan. At isa pa, no, si General Torre, mga kababayan, sa nakita ko, there's a possible pwede siyang ibalik bilang PNP chief. Na sana po, ilang taon na ba si OIC PNP chief Nartates? Baka maunang mag-retire yun. Pag naunang mag-retire yun, at hindi bumitaw si General Torre, palagay ko baka babalik siya sa pagka-PNP. So ngayon, mga bes, alam nyo kung ano po ang kadahilanan kung bakit na-relieve si PNP Chief Torre. You see, mga bes, nag-usap sila pala ng Pangulo ng masinsinan, dalawa. You see? So yun guys, kayo na pong balang magkomento. See you again when may next upload. Bye 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 and bagus. God bless Philippines.